Breaking news! Pinakamalaking barko ng China Coast Guard pumasok sa West Philippine Sea. Pilipinas biglang naalarma. Mantala Philippine Navy, magdadagdag pa mga dusi-dusinang barko para protektahan ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, pumasok umano sa West Philippine Sea, malapit sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal nito lamang Biyernes, ang pinakamalaking Coast Guard vessel sa mundo na pag-aari umano ng China bilang isang hakbang na nakita umano ng mga eksperto bilang paraan para igiit ng Beijing ang dominasyon. Ayon pa dito, ang mga insidenteng ito ay bahagi umano ng tensyon sa teritoryo sa South China Sea. Ang Scarborough Shoal ay isang kontrobersyal na lugar umano na kinokontrol umano ng China mula noong 2012. Ang mga aktibidad sa lugar na ito ay pinangunahan umano ng China Coast Guard bilang bahagi ng kanilang regular na law enforcement activities na may isang grupo umano ng mga aktivista na mangingisda mula sa Pilipinas na nagtungo umano sa lugar upang magbigay ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa nasabing teritoryo. Ang grupo umano na kilalang si Atin ito, Collation, ay binubuo umano ng mga maliliit na bangka, pangisda, 5 sa mga malalaking bangka umano na magdadala ng mga supply tulad ng fuel, pagkain sa mga mangingisda sa lugar. At ayon pa dito, ang tensyon umano sa Scarborough Shoal ay isa umano sa mga ugat dahil umano sa patuloy na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isang payag, binalaan umano ng Beijing ang Maynila ay magre-response sa anumang paglalabag sa kanila sa soberanya matapos umanong pag-aangkinin ng China ang Scarborough Shoal noong 2012 na may mga pagtutol at tensyon sa pagitan umano ng mga barko ng China at ng Pilipinas na nagresulta umano sa pangamba ng isang armadong tunggalian. At ayon pa nga dito, noong 2016, mayroong umanong desisyon mula sa Permanent Court of Arbitration sa Dahagi na nagsasaad umano ang mga hinihingin teritoryo ng China sa South China Sea ay walang legal na batayan. Gayunpaman, sa mga sumusunod na panahon, meron umangong mga pahayag na nagpapahintulot sa ilang mga mangingisda mula sa Pilipinas na muling mangisda sa Scarborough Shoal. Ang mga pangyayaring ito ay bahagi umano ng diplomatic effort upang mapabuti ang ugnayan sa pagitan umano ng China at Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon umano sa Scarborough Shoal ay nagpapakita na patuloy na tensyon at pagtutok ng China sa nasabing lugar. Ang presensya umano ng China sa teritoryo na ito ay patuloy na binabantayan, minumonitor umano. Bukod dito, may mga hakbang umano ang China upang makipag-ugnayan sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia sa agarang pagtatapos ng Code of Conduct para sa South China Sea. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ito umano ay isa na naman sa mga strategy ng China para takutin ang mga Pilipino. Ang pagpapadala nila ng pinakamalaking barko umano diyan sa West Philippine Sea ay isa ito sa kanila na naman sa mga strategy nito para i-gate nila ang kanilang maling karapatan sa mga teritoryo umano na pag-aari ng Pilipinas. At ito umano ay hindi umano papayagan ng bansang Pilipinas ang ginagawa umano ng China na mga illegal na pag-aangkin at pagpasok sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Gumagawa na umano ng mga hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para mapaalis umano ang barko na ito na pumasok sa mga teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Scarborough Shoal ay yan umano ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas na pilit umano inaangkin ng China na kanila daw yan teritoryo. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang pagpasok umano ng malaking barko ng China Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal ay maaaring magdulot na mas mataas na tensyon sa riyon. Ito ay dahil ang Scarborough Shoal ay isang sensitibong lugar sa South China Sea na may mga pag-aangkin ng Pilipinas at China. Sa presensya sa malaking barko ng China Coast Guard sa lugar ay maaaring mapapalakas ang kanilang kontrol at demonisyon sa nasabing teritoryo. At ayon pa dito, ang pagpasok ng malaking barko ng China Coast Guard ay maaaring magresulta sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ay maaaring magdulot na di pagkakaintindihan sa posibleng armadong kaguluhan sa lugar. At ayon pa dito, ayon pa sa nakalat nating impormasyon, maaari din umano magdulot na mapanganib na kaligtasan ng mga mangingisda mula sa Pilipinas na nagsisikap lamang na kumita
at kabuhayan sa nasabing teritoryo. Ang pagpasok umano ng malaking barko ng China Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal ay maaaring mandulot ng mas malaking komplikadong sitwasyon sa riyon at magtulak sa mga interesadong bansa na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at koordinasyon upang maiwasan ang posibleng krisis o tensyon sa lugar. At ayon pa dito, sa panahon din umano ng kaganapan, ito ay inanunsyo ng China ang isang unilateral anti-trespassing policy na sumasaklaw sa karamihan sa West Philippine Sea na magkakabisa sa Hunyo 15, 2024 ayon sa ulat umano ng China. At ito isa sa mga kinakatakutan umano ng mga mangingisdang Pilipino, ang bagong batas na ipinatupad ng China na huhulihin umano ang mga mangingisdang Pilipino na lumabag at lumagpas umano sa teritoryo ng China. At ayon pa nga rito, ang bagong batas umano na pinatupad ng China sa West Philippine Sea ay pinangangambahan umano ng mga mangingisdang Pilipino. Natatakot daw umano silang mangisda sa West Philippine Sea dahil sa bagong batas umano na ipinatupad ng China. Dahil lang shoal ay isa umano sa mga teritoryo ng Pilipinas, subalit ito'y inaangkin na umano ng China na kanila na daw yan teritoryo. Kaya yan umano, malamang ay babakuran na ng China ng mga barko nito. Kaya ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo at sa iba pang mga balita? Ayon umano sa balita, sinabi umano ng Philippine Navy nitong Biyernes na nangangailangan umano ang bansa ng dusi-dusinang pang-missile gunboat alinsunod sa pagtutulak ng gobyerno sa external defense sa gitna umano ng tensyon sa West Philippine Sea. Kailangan umano ng dusi-dusinang missile na gunboat upang protektahan ang ating mga sea lane na komunikasyon at ang ating mga internasyonal na daanan, sinabi umano ng Philippine Navy. At ayon pa dito, sa kasalukuyan, mayroon umanong 6 Acero class patrol vessel ang Navy na may kakayan umano maghatid ng mga precision strike salamat umano sa remote stabilized na armas at short range missile nito. At ayon pa dito, sa kabuuan, nakakuha umano ang gobyerno ng 9 na platform ng fast attack interdiction craft mula sa Israel at natitirang 3 ay nasa ilalim umano ng construction. At sinabi umano ni Adasi na ang mga naturang pag-upgrade ng kakayahan umano ng naayon sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng pamalaan ay naglalayon na protektahan ang pambansang patrimonyo ng bansa sa loob ng sarili nitong exclusive economic zone ng bansa. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang patuloy umano ng pagpapalakas umano ng Armed Forces of the Philippines ng kagamitan pandigma para maprotektahan ang ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Sa sino mang mga dayuhan na magtangka umano nasa kupin ng ating teritoryo ay iyan umano ay suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon pa sa kanya, gagawin umano ang lahat para mapalakas at maprotektahan ang ating mga teritoryo na pag-aari dyan sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang isang archipelagic ng bansa na may mayaman na likas na yaman at sa kamakailang pahayag ang pambansang pamumuno aktibo na naming tinatanggap umano ang natatanging katangian at kahinaan na kasama ang natatanging posisyon sa ayon umano kay Adasi sa kanyang talumpati sa anibersaryo umano pagkakatatag ng Philippine Navy. O kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.